Ito na yung contactor namin sa conveyor guys, na may report sa amin nag-under voltage daw. Kung makikita natin guys, under voltage nga talaga. Yung isang contact niya ay 220 volts lang. Tapos yung isa 380 volts. So mayroon talagang problema yan. So ngayon, nagtataka ako bakit ganun. Nakakonect kasi sa conveyor. Nung na-reset ko, okay naman. Kasi nga ang report sa amin, madalas siya nagtitrip. Ngayon, nung tiningnan ko dyan sa mail socket, yan pala ang problema guys. Oh. Nakita ko yung problema. Instead, ang wire na yan guys, dito nakalagay sa line 3. Kaya lang, nakalagay siya sa neutral. So, yan ang mali guys. Dapat ilipat yan doon sa line 3. Hindi siya dyan sa neutral nakalagay. Yun ang mali dyan guys kung makikita natin. Tapos yung contactor na yan guys, yan ay 380 volts ang coil. Siguro, nilagay doon sa neutral dahil iniisip siguro na yung contactor, ang coil niya ay 220 volts. So, doon sila nagkakamali. Kaya nga binago ko yung connection. Binago ko ang connection para naman okay, wala nang problema. Dapat ganun ang ano niya guys, ang connection niya kung makikita natin. Ang block nakalagay sa line 3, hindi doon sa neutral. Dapat ganun talaga ang connection guys. Ang proper niya nakalagay talaga yung block dyan sa line 3. Yan talaga ang proper na connection niya guys. So ngayon guys, kuna natin yan ng voltage, isaksak natin yan sa ating female socket. Yan kasi ang contactor natin, ang coil niyan ay 380 volts. Ngayon guys, isaksak natin yan ngayon sa female socket, tapos kuna natin ng voltage. Yan, ang voltage niya guys ay accurate na 380 volts. Nakasetting kasi sa 750 ang ating multimeter. So okay na yan. Tapos yung resistance naman, kinunan ko, stable naman yung resistance niya. Ang reading, ang palo ng needle. So okay na yan. Ngayon, nung pinag-try namin guys, okay na siya. Ito na yung resulta nung inon ko. Ayan na siya guys. So, smooth na yung takbo ng aming conveyor. Ayan, nakapag-production na rin sila. Na-stop lang kasi yan dahil nagkaroon ng problema.